moderate, JC. Sa gitna ng dilim, biglang nagpapreskon ang vice-presidente. Mahinahon pa sa umpisa. I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Napa-overnight si VP sa batasan para damayan ang kanyang chief of staff na ipinadetain ng mga kalaban sa kamera. Okay lang napatayan daw siya ng kuryente, pero habang lumalalim ang gabi, lalong sumasabog ang bibig ni Sara Duterte. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Hitik sa malulutong na soundbite ang gabing yun. Hindi lang niya pinagbantaan ang Speaker of the House, ang Presidente at ang First Lady. Galing mismo sa kanya, meron na siyang kinausap. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Bago ito, nasabi rin ni VP na toxic na ang kanyang relasyon sa kanyang dating ka-unity. Gusto ko, sabi ko, imagine myself cutting his hand. Dati nang nakitaan ng pagsik si Sara Duterte. Bagong mayor si Sara ng Davao City nang patikimin niya ng kamao ang sheriff na nagpa-demolish ng mga informal settler. Nitong 2022 presidential elections, tumandem si Sara kay BBM kahit tutol na tutol ang tatay. Ang suwail na anak, pasaway na bise ngayon ni Pangulong BBM. Gusto ko lang Pasaway. tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives. Suwail na anak na para pasaway makabalik na ng kami vice-presidente. sa trabaho namin. Kasuhan man lang si Inday, di kasuhan nila. Ay, hindi naman makulong yan. Hindi talaga ako makulong yan. Pagpapayan mo yan, uling Davao yan. Headlines ng halos lahat ng foreign news mula CNN hanggang BBC at New York Times ang hindi pangkaraniwang pagbabanta ng Vice-Presidente ng Republika ng Pilipinas. Inspirasyon rin ito ng sandamakmak na meme. Pinaghalong national security issue at kapatawanan ang naging eksena sa isang madilim na silid sa batasan. Pumalag ang Pangulo. Yung kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nagpaliwanag o nagdahilan ang bise. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They had to kill me first, so now they can't kill me anymore unless they want to die. Iniimbestigahan na ng NBI ang banta sa buhay ng presidente. Pati na rin ang sabi ni VP Sara na siya rin may banta sa kanyang buhay. Pero hindi na sang-ayon si Pangulong BBM na ma-impeach o mapatalsik si Sara. Papalag, pero hindi raw patola. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Para kay PBBM, si Sara ay bagyo sa isang tasa. Malaking bagay, maliit na problema. Hindi pa ito tapos. Abangan na lang natin ang mga susunod na pasabog at drama sa pinaka-maiinit na politika serye ng bansa. This country is going to end because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Sir, have you reached the point of no return? Sara, sir? Never say never.